Sa kasalukuyan na tayo sa Pag-asa, huling namataan itong sentro ng bagyo sa vicinity ng Torrijos, Marinduque. Isa pa rin itong tropical depression at napanatili nito ang taglay na lakas ng hangin na umaabot sa gitna na 55 kilometers per hour at pagbugso na umaabot sa 75 kilometers per hour. Patuloy ang paggalaw nito pahilagang kanluran o northwestward sa bilis na 15 kilometers per hour. Samantala, nakataas naman ang tropical cyclone wind signal number 1 sa ilang bahagi ng ating bansa, kabilang na ang southeastern portion of Isabela, southern portion of Quirino, southern portion of Nueva Vizcaya, eastern and southern portion of Nueva Ecija, Aurora, eastern portion of Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Quezon, Rizal, Laguna, eastern portion of Cavite, eastern portion of Batangas, northern portion of Oriental Mindoro, portions of Occidental Mindoro, Marinduque, Romblon, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, at Borlas Island. Para naman sa latest track ng Pag-asa, si Bagyong Agon ay kumikilos pahilagang kanluran at posibleng maglandfall sa mainland Quezon sa loob ng 12 oras. Pagkatapos nito, liliko ito patungong hilagang silangan at lalabas sa katubigan sa silangan ng Aurora mamayang hapon o mamayang gabi. Si Bagyong Agon ay inaasahang lalabas ng Philippine Area of Responsibility sa araw ng Miyerkules. Mananatili itong tropical depression habang tinatawid ang Luzon sa susunod na 12 oras. Kapag nasa silangan na ito ng Aurora, maaaring lumakas ito at maging isang tropical storm mamayang gabi. Posible pa nga itong lumakas at umabot sa severe tropical storm o typhoon category habang nasa loob ng Philippine Area of Responsibility. Paalala lang po, ang mga nasabing forecast ay posible pa pong magbago, kaya naman patuloy lang magantabay sa mga update na ating ilalabas at ng Pag-asa. So yun lamang po para sa lagay ng panahon ngayong